Huwag kang akit ng bundok. So, bakit nga ba hindi na ako pinayagan ng mister ko na mamundo? February 2024, nang mag-decide kami ng mister ko na mag-book pa uwi ng Davao para makapagbakasyon naman ng mahaba. Dahil wala na rin siyang trabaho noon, kaya nag-decide na rin kami na umakyat na rin ng Mount Apo. Grabe din yun. Nag-prepare din ako ng 1 linggo noon. Nag-jogging, nabili ng gamit. Talagang nag-prepare kami noon. Lalo ako. Talagang pupunta pa ako ng BGC para mag-jogging lang at magpakondisyon ng katawan, lalo na yung tuhod. Yan, kung makikita nyo, ayan, talagang binabatak ko yung tuhod ko dyan. Pumupunta kami ng Antipolo para doon ako mag-jogging dahil paahon yung mga kalsada doon. Talagang pinaghahandaan ko yung pag-akyat ng Mount Apo, kung nakikita nyo naman. Nagtataka na nga ako nung ilang jogging ko na malapit na yung biyahe ko pa uwi ng Davao, bigla na lang inaantok ako pag uwi ng bahay na hindi ko ma-explain kung bakit. Kino-consider ko siya na dahil lang sa jogging pagod na pagod, kaya inaantok ako. Ilang araw pa ang nakalipas, ilang jogging pa, nagtataka ako, medyo gasi na yung tiyan ko. At hindi na mapigilan nga, utot ako ng utot. Tapos, pagod na pagod ang pakiramdam ko. Mabilis akong magutom at mapagod. So, sa huling jogging namin guys, sa Antipolo, ayun nga, pagdating sa lugar, kumain lang ako guys at nagpicture-picture kami ng mister ko. At tinry kong mag-jogging pero wala na talaga. Pagod ang katawan ko. Ang nangyari, umuwi na lang kami na hindi ako nag-jogging. Eto pa nga guys, nagyaya ang mister ko papuntang Apalit. Motor lang kami. Doon na nga, napansin ko na iba na talaga yung nararamdaman ko sa katawan ko. Doon, napansin ko na hindi ko na napipigilan yung antok ko. Yung mister ko, nagtataka din siya bakit hindi naman ako natutulog habang bumabiyahe kami na nakamotor, pero that time na bumiyahe kami, talagang bumabangga na yung helmet ko sa helmet niya at talagang patabingi na yung katawan ko. Pahinto-hinto si mister kasi ginigising niya ako para lang hindi ako makatulog sa biyahe dahil malayo nga yung biyahe namin, Apalit pa uwi ng Pasig. Tapos nagtataka din ang mister ko nun dahil irritable ako sa biyahe nung papuntang Apalit. Talagang hindi ko kaya yung init. So, ayun na nga. Kinabukasan nun, Sunday, sinabi ko na sa mister ko na ilang araw na akong delay. At sabi ng mister ko, antayin pa ng 1 linggo. Pero hindi ko na talaga maantay. Kaya, pinabili ko na siya ng pregnancy test. At eto na nga. Negative. Negative. Oo, isa lang ang linya. Oo nga. Isa nga lang linya. Hindi ako niniwala. Ba't kailangan naka-video? Sabi sa'yo eh. Hindi nga, totoo ba to? Huwag kang akit ng bundok. Luluha ako. Wala, 3 na tayo. Shit. Sa totoo lang, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos kasi
Grabe yung ginawa ko bago namin nalaman na buntis pala ako. Grabe yung pagja-jogging ko, talagang binabatak ko yung katawan ko. Kasi nga, Mount Apo yung aakyatin ko. Buti na lang at walang nangyaring masama dahil nung nalaman nga namin na buntis ako, ang sabi nung OB ko, 1 buwan na akong buntis. Salamat sa Diyos kasi okay ang sitwasyon ni baby sa tiyan ko. After nga nung nalaman namin, nagpahinga na ako. Pero, natuloy pa rin ako sa Davao. Hindi nga lang natuloy yung pag-akyat ko ng Mount Apo. Salamat sa Diyos kasi naingatan kaming mag-ina despite na ganun nga ang nangyari. Naging okay naman at nakaraos kami ni baby.